Dahil sa hirap ng buhay, napilitan ng kambal magnakaw ng bunga ng saging para mapakain nila ang kanilang ina. Pero paano kapag nahuli sila ni Mayor? Ang pinagtataka ng dalawa ay bakit nila kamukha ito. Simulan natin ang kwento. Sigurado ka bang sasama ka, Kate? Akala ko ba natatakot ka? Paniguradong tanong nga ni Kevin. Sasama na lang ako, kuya. Tayo din namang dalawang mapapagalitan kapag hindi ako sumama kasi ayaw mong magpapigil eh. Saan ba tayo pupunta? Hindi ko alam. Basta ang mahalaga, makahanap tayo ng pagkain. Sagot naman ni Kevin at hinawakan ng kamay ng kapatid bago nagpatuloy nga sa paglalakad. Nagpatuloy sa paglalakad ang kambal at hindi na nga ginamit pa ang may kaliitang flashlight dahil maliwanag naman ang buwan na nagsisilbing ilaw sa dinadaanan nila. Wala silang nakikitang tao sa paligid at sobrang tahimik. Ang mga bahay na nadadaanan nila ay nakasara. Matapos ang ilang minutong paglalakad, ay may naaninag naman si Kevin na sagingan. Kahit papasok nga ang daan, ay pinasok niya pa rin ito kasama ang kapatid. Pagdating nila sa sagingan ay namangha naman sila dahil hindi lang isang uri ng saging ang nakikita nila. Natuwa pa nga si Kevin nang may makitang hagdan sa isa sa mga puno ng saging. Aakyat ka, kuya? Baka mahulog ka! Kinakabahang sabi ni Kate. Kaya ko to, Kate. Magbabantay ka sa unahan dahil baka may biglang dumating. Saglit lang ako. Kukuha lang ako ng mabibit-bit natin. Kahit kinakabahan, ay sinunod na nga lamang ni Kate ang kanyang kuya. Buong ingat nga siyang nagbantay sa paligid. Ano sa tingin yung ginagawa nyo? Isang malalim at malakas na boses naman ang narinig nila mula sa unahan. Dahil sa pagkabigla ay napatili naman si Kate. Kuya, may monster! Bumaba ka na dyan! Handa na nga sana si Kate na tumakbo pero hindi niya natuloy nang mahawakan siya ng isang lalaki sa braso. Napatili na nga lamang ulit si Kate at agad na humingi ng tulong sa kuya niya. Shh! Hinaan mo ang boses mo dahil baka mas lalo kayong mapahamak kapag maraming nakalam na nagnanakaw kayo ng saging. Saad ng lalaki. Tumahimik naman si Kate pero biglang dumating si Kevin at pinagsusuntok ang lalaki. Pitawan mong kapatid ko! Wala siyang ginagawang masama! Ani nga nito. Tumahimik muna kayo kung ayaw niyong mas mapahamak ang sarili niyo sa mga ginagawa niyo. Nasaan ba ang mga magulang niyo? Kasama niyo ba sila? Napahinto naman si Kevin at napatingin sa lalaki. Saka na nga niya naaninag ang maamo nitong muka. At mukhang hindi naman ito masamang tao. Huwag niyo po kaming isumbong sa mama namin. Tumakas lang po kami para makahanap po ng pagkain kasi po hindi pa kumakain si mama eh. Mabilis na pag-amin nga ni Kate. Ano nga kaya ang kaya mong gawin para may paglaban ang karapatan mo na matagal nang nalipasan ng panahon? Kaya mo pa kayang tanggapin ng taong minsan nang tumalikod sa'yo? Ito ang kwento ni Elise. Mapa, dala ko na po ang tanghalian niyo. Sigaw ng 20 taong gulang na si Elise sa mga magulang niya na nasa gitna ng sakahan. Kumaway lamang ang mga to kaya inayos na nga ni Elise ang dala niyang baon na tanghalian para sa mga magulang niya na siya mismo ang nagluto. Inilagay niya ito sa ilalim ng malaking puno kung saan tumatambay ang mga magsasaka kapag oras na ng tanghalian. Nasa gilid lang ito ng daan kaya hindi nahihirapan si Elise na dalhin nga ang pagkain ng mga magulang niya. Bakasyon na at walang pasok kaya gumagawa si Elise ng kahit na anong paraan para makatulong sa mga magulang niya. Anong ulam niyo? Muntik nang napasigaw si Elise nang may biglang nagsalita sa likuran niya. Napalingon siya sa likuran niya at nakita ang isang gwapong lalaki na kung hindi siya nagkakamali ay kaedad lang yata niya. Hindi naman nakapagsalita si Elise dahil sa gulat at pagkamangha sa kagwapuhan nito. Nagulat ba kita? Pasensya ka na, hindi ko sinasadya.
Mahihiyang sabi nga ng lalaki sabay kamot nga sa batok nito. Sino ka ba? Close ba tayo? Huwag kang magugulat ng ganun dahil baka bigla ka nalang masuntok ng magugulat sa bigla mong pagsulpot. Tumawa naman ang mahinang lalaki na mas lalong nagpadagdag ng kagwapuhan nito. Pasensya ka na talaga. Ako nga pala si Ivan. Ngayon lang ako nakapunta dito kaya masasabi mong feeling close talaga tayo. Ikaw pa kasi ang nakita kong kaedad ko dito eh. Tumango na nga lamang si Elise dahil naintindihan niya ang sinabi at gusto nga nitong ipaliwanag. Ngayon nga lang kita nakita. Anong ginagawa mo dito? Nagbabakasyon ka ba? Tanong naman ni Elise. Parang ganun na nga rin. Pinilit ako ni Dad na sumama sa kanya rito para makita ko daw ang lugar kung saan siya namamahala. Siya ang mayor dito sa probinsya niyo. Sagot naman ni Ivan. Napahinto na nga lamang si Elise saglit bago nagsalita. Ah, ganun ba? Tanging sabi na nga lamang niya. Hindi naman nagsalita pa si Elise pero panay ang kwento ni Ivan sa kanya na para bang close na nga sila. Magaan naman ang loob ni Elise kay Ivan pero pinipilit niya na wag nga itong kausapin dahil kilala niya ang mayor sa probinsya nila at hindi maganda ang reputasyon nito sa ibang tao. Hindi sigurado ni Elise pero may naririnig nga siya na masama daw ang ugali nito kaya mas mabuti na ngang umiwas na nga lamang lalo na't ayaw na ayaw ni Elise sa mga gulo. Lumipas ang mga araw at palagi namang nagpapakita si Ivan kay Elise. Nung una ay nagagawang umiwas ni Elise pero kalaunan ay nadadala na nga rin siya sa mga salita at gawa ni Elise. Mabait, matalino at mapagpakumbaba si Ivan sa lahat kaya naisip nga ni Elise na baka hindi talaga totoo ang mga sabi-sabi tungkol sa mga magulang ni Ivan. Lalo na't alam niya na makikita sa anak kung anong ugali ng mga magulang nito. Unti-unti namang nagkapalagayan nga ang loob nilang dalawa sa loob lang ng ilang mga araw. Napapansin kong madalas na kayong magkasama ni Ivan nitong mga nakaraang araw, anak ah. Gusto sana namin ng papa mo. Nalayuan mo siya dahil hindi makakabuti kung mapapalapit kayo sa isa't isa. Biglang sabi ng mama ni Elise na si Janet. Ma, mabait po si Ivan. Nakikita niyo naman po na sa pakikisalamuha niya sa mga nakapaligid sa kanya, diba? Kahit na totoo pa ang sinasabi niyo na hindi maganda ang ugali ng magulang niya, kailangan pa siya talagang iwasan? Kahit na wala naman siyang ginagawang masama? Naiintindihan namin ang pinupunto mo, anak. Pero ayaw lang naman namin na mapasok ka sa gulo. Mas mabuti nang umiwas, hindi ba? Singit naman ni Erwin ang papa nga ni Elise. Hindi na nga nagsalita pa si Elise dahil tama nga naman ang sinabi ng mga magulang niya. Kahit labag sa loob niya, kailangan na nga niyang putulin ang samahan nilang dalawa ni Ivan. Ayaw niya rin na madamay ang mga magulang niya at mas ayaw niya naman na masaktan lalo na't nagbabakasyon lang sa kanila si Ivan. Aalis din ito kalaunan. Matapos ang malalim na pag-iisip ni Elise, ay nakapagdesisyon na nga siya. Niyaya niya si Ivan na makausap sa isang kubo sa gitna ng sakahan. Pinili nilang magkita sa alauna ng madaling araw dahil yun ang gusto ni Ivan. Pasensya ka na, Elise. Naging busy na kasi si Papa kapag umaga at sumasama ako sa kanya. Hindi na nga ako kumakain tuwing tanghalian para makita ka. Tinanggihan mo sana ako kung hindi ka komportable na lumabas ng ganitong oras sa inyo. Sabi nga ni Ivan nang makapasok na nga sila ni Elise sa loob ng kubo. Maayos ang pagkakagawa ng kubo. May pader, pintana, pinto. May nakatira sa kubo dati at sa pagkakaalam ni Elise ay may lilipat dito na isa sa mga magsasaka na kasama ng papa niya. Hindi pagmamay-ari ni Elise ang sakahan. Pagmamay-ari ito ng dad ni Ivan. At pinapwesto nga lamang sila dito pinapasweldo ang mga magsasaka kaya ng mga magulang niya. Ayos lang, Ivan. May importante rin kasi akong gustong sabihin sa iyo eh. At baka ito na ang huling pagkikita at pag-uusap natin.
Halos pabulong naman na sabi ni Elise. Napakunot noo ang lalaki. Anong ibig mong sabihin? May problema ba? Ivan, layuan na natin ang isa't isa. Ayaw na kitang makausap o makita pa. Sana, intindihin mo ang sinasabi ko. Sundin mo na lang yun. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Mabilis namang hinawakan ni Ivan ang kamay ni Elise. Ngayon mo ba talaga? Sasabihin niya ni Elise. Ngayong nagugustuhan na talaga kita? Mas malalim pa sa pagkagustong nararamdaman ko sa'yo. At nararamdaman ko rin ang gusto mo rin ako. Sad nga niya. Nagulat naman si Elise sa paggamin nga ni Ivan. Napatingin siya sa mga mata nito at kitang-kita niya na walang halong pagdadalawang isip ang pinapakita ng mga mata nito. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Ivan. Maikling panahon lang tayo na magkakilala at makakalimutan mo rin yan. Kung talagang sigurado ka na sa sinasabi mo, tignan mo ako sa mata at sabihin mo na kailanman hindi ka nagkagusto sa akin. Sigawan mo ako, ipagtabuyan, saka ako lalayo sa'yo. Paghahamon ni Ivan. Hindi naman nakapagsalita si Elise. Humugot nga siya ng lakas ng loob para habang tumatagal siya sa pagtitig sa mata ni Ivan ay parang may kung anong tumutusok sa puso niya. Hindi pa nga siya nakakapagsalita pero kitang-kita na nga niyang pagsusumamo at lungkot sa mata ni Ivan. Dahan-dahan namang itinaas ni Ivan ang kamay niya at hinawakan ang mukha ni Elise. Kung ano man ang bumabagabag sa'yo, gagawan natin yan ng paraan ni Elise. Huwag mo namang hayaang isakripisyo ang nararamdaman natin sa isa't isa. Ipaglalaban kita sa kahit ano pa yan. Magkasama tayong haharapin anuman ang humadlang sa atin. Makahulugang sabi nga niya. Bago pa nakapagsalita si Elise, ay bigla naman siyang hinalikan sa labi ni Ivan. Nung una gusto nga niya itong itulak, pero hindi sumusunod ang katawan niya. Sinuutos ang isip niya. Namalaya na nga lamang niyang sarili na gumaganti sa halik na binibigay ni Ivan. Ivan, hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa natin. Bulong ni Elise. Huwag kang magalala, Elise. Hindi kita pababayaan. Bulong naman pabalik ni Ivan. Hindi na nga nakapagsalita pa si Elise nang magsimulang maglakbay ang mga kamay ni Ivan. Sa katawan niya, napapikit na nga lamang siya at sumabay sa ginagawa nito. Kahit labag sa loob niya, sumasakay na nga lamang siya ng kusa at ng katawan niya. Unti-unti na ang nagugustuhan ng pagpapaligayang binibigay ni Ivan sa kanya. First time ko po to, kaya sana po alagaan niyo po ako ng maayos. Sad nga ng babae. Napatawa na nga lamang lalaki. Huwag kang magalala. Sasayahin kita. Natawa na nga lamang si Elise at muling nakipaghalikan kay Ivan. Napahawak na lang ang dalawa sa kamay habang naghahalikan. Ilang minutong lumipas sa karamdam na nga ng init ng katawan ang dalawa na para ba silang nagliliyab. Lumalim ng lumalim ang kanilang paghahalikan. Hinayaan nilang magsalita ang kanilang mga nararamdaman. Hindi na rin napigilan pa ni Ivan ang kanyang sarili. Kahit wala nga itong masyadong kaalam-alam, ay sinundan na nga lamang niya ang kanyang nararamdaman. Ang kanyang mga kamay lumakbay sa katawan ni Elise at marahan niya itong hinahaplos hanggang sa inalis nga nito ang t-shirt nito at pinaulanan muli ng halik. Nilaro nga ni Adrian ang dalawang bundok nito habang ang kamay niya lumalakbay sa iba't ibang parte ng katawan niya. Hindi nakala nga nito sa paghalik lang sa kanya at paghaplos nito makakaramdam siya ng kakaibang sarap. Hindi napigilan ng babae ang kanyang sarili at napaungol na nga siya. Inalis na nga rin ng lalaking ibang kasuotan nito at pati ang sa kanya at binuhat nga ito. Pinunta nga sa kanyang kama bago pumaibabaw nga ito sa babae. Sinubukang hawakan ng lalaki ang perlas nito pero napasinghap naman ng babae at biglang hinawakan si Ivan. Nakaramdam ng hiya ito. Pero nang makita nga niyang tila nasiyahan nga ang lalaki sa nakita, ay hinayaan na nga lamang niya ito. Hanggang sa palakas na nga ng palakas ang ungol ng dalawa. Sinisigaw ang bawat pangalan. Hanggang sa
Tuluyan nang napapikit si Elise nang maramdaman ng unti-unting pagbaon sa kanya ng lalaki. Teka lang Ivan, nasasaktan ako eh. Pagpigil nga ni Elise dito. Hindi naman nagsalita si Ivan at tinalikan nga ulit si Elise sa labi. Dahan-dahan ngang gumalaw si Ivan at napapikit na nga lamang si Elise sa leg niya. Kalaunan, unti-unti rin namang napalitan ng kiliti at sarap ang nararamdaman ni Elise. Unti-unti namang bumilis ang ginagawa ni Ivan hanggang sa pareho na nga silang tuluyang nakarating sa sukdulan. Nasundan pa nga ng ilang ulit ang nangyari sa kanila at bago pa sumikat ang araw, nagpa siya na nga silang kaagad umuwi. Lumipas ang mga araw, tuluyan na nga ring naging magkasintahan sina Elise at Ivan. Minabuti nilang itago munang relasyon nila at minsan ay tagong nagkikita. Wala namang nakakaalam sa nangyayari sa kanilang dalawa, kaya naging masaya sila at kontento sa sitwasyon na pinili at pinasok nila. Oh Elise, nandito ka pa. Hindi ba ngayon ang alis na Ivan? Nakapagpaalam na ba siya sa'yo? Tanong ng kaibigan ng papa nga ni Elise nang makalapit sa kanya. Sa may puno kung saan nga siya nakatambay habang hinihintay ang tanghalian ng mga magulang niya. Po? Saan po ang punta niya? Wala naman po siyang sinabi o nababanggit sa akin na alis siya ngayon na. Kunot noo at kinakabahan namang sabi ni Elise. Ganun ba? Galing kasi ako sa kanila kanina at narinig ko na alis si Ivan papunta sa States. Doon na siya mag-aaral at dahil yun ang gusto ng magulang niya. Teka, saan ka pupunta? Pakisabi na lang po kina mama na babalik po ako kaagad. Nagmamadaling sigaw nga ni Elise habang tumatakbo palayo papunta nga sa bahay ng mayor nila. Hindi pa nakakapasok si Elise sa bahay ng mayor pero alam na nga niya kung nasaan ang bahay nito kaya hindi rin siya nahirapang puntahan ito. Hingal na hingal nga siya nang marating ang malaking gate ng malaking bahay. Bigla namang bumukas ang gate at may lumabas ng puting kotse. Tumabi si Elise pero huminto ang kotse at bumukas ang pinto. Lumabas naman ang isang babae sa front seat at lalaki sa driver's seat. Nakilala nga niya bilang mayor sa probinsya nila. Ikaw ba si Elise? Mabuti at late ka. Hindi mo naabutan si Ivan. Sa mga oras na to ay nasa airport na siya. Taas kilay na sabi nga ng babae. Po? Kilala niyo po ako? Bakit po hindi man lang siya nagpaalam sa akin? Naluluhan na tanong nga ni Elise. Dahil yun ang gusto namin. At sino ka naman para magpaalam pa siya? Close ba talaga kayo? Kung ganun pwede mo nang kalimutan ang anak ko dahil hindi na kayo nababagay sa isa't isa. Totally hindi naman talaga kayo bagay eh. Tigilan mo na ang pangangarap mo na gumamit ng mayamang lalaki para umahon sa kahirapan. Lumang estilo na yan. Nakuha naman kagad ni Elise. Ang babaeng kaharap niya ay ang ina ni Ivan. Wala po akong masamang intensyon kay Ivan. Mali po ang iniisip niyo. Depensa naman ni Elise. Sinasayang mo lang ang oras namin, iha. Kalimutan mo na si Ivan dahil ang layo ng agwat niyo sa isa't isa. May future fiancé na rin siya. Kaya kahit bumalik pa siya o magkita kayo ulit, wala ka nang asahan pa sa kanya. Kung mahalaga ka sa kanya, sana nagpaalam man lang siya. Hindi ba? Ibig sabihin lang noon ay kaya kanyang talikuran. Bakit ka nga naman niya pipiliin kaysa sa amin na pamilya niya, diba? Singit naman ang dad ni Ivan, pati na rin ang mom niya. Hindi naman nakapagsalita pa si Elise at tuluyan nang bumuhos ang luha sa kanyang mata na kanina pa nga niya pinipigilan. Tinalikuran naman siya ng mga magulang ni Ivan at sumakay na ang mga to sa kotse saka umalis. Napahagulgol naman si Elise dahil sa biglang pagalis ni Ivan na walang paalam at sa pang-iinsulto nga sa kanya ng mga magulang ni Ivan. Sobrang kirot ng puso niya at hindi nga niya alam kung ano ang gagawin. Napaupo na nga lamang siya sa lupa habang humihikbi. Nanatili siya sa kinaroroonan niya ng ilang minuto hanggang sa nahimasmasan na nga rin siya.
Inayos niya ang sarili niya dahil ayaw nga niyang mag-alala ang mga magulang niya. At ayaw na nga rin niyang pag-usapan pa ang tungkol kay Ivan. Kusa nang tumalikod sa Ivan sa kanya, kaya bakit pa siya maghahabol? Mahirap pabuli ng mga taong ayaw magpahabol. Kaya pagtutuunan na nga lamang ni Elise ng pansin ng sarili niya at ang kinabukasan niya. Lumipas ang mga araw at linggo, gumuho naman ang mundo ni Elise nang bigla siyang nagsusuka at nalaman na buntis pala siya. Inamin niya sa mga magulang niya ang pagdadalang taon niya. Nagalit at nadismaya ang mga ito, pero tinanggap pa rin siya ng mga to dahil sa hirap huminto muna si Elise sa pag-aaral kahit malapit na nga siyang makapagtapos. Kalaunan na ipanganak na nga rin nang maayos ang pinagbubuntis niya na kambal. Makalipas ang 6 na taon, may kaunti akong pera dito anak. Nakabayad na ng paunti-unti si Maring Lena sa akin. Ibili mo ng mga gusto mo. Ibili mo rin ang gusto ng mga anak mo. Sabi ni Janet at may inabot nga na pera kay Elise. Kinuha naman ni Elise ang pera. Ibibili ko na lang po ito ng maintenance niyo sa high blood niyo, ma. Huwag niyo pong alalahanin ng mga anak ko. Kumikita naman po ako sa pagtitinda po sa palengke. Kahit papaano, kaya ko pa rin naman pong maibigay yung mga gusto nila. May ngiti namang sabi ni Elise. Mapait namang umiti si Janet. Alam kong nahihirapan ka anak. Halos 3 taon na rin mula noong namatay ang papa mo sa heat stroke. Sigurado akong proud na proud siya sa pagiging matatag mo ngayon. Kasalukuyan ng huminto sa pagsasaka ang mama ni Elise. Matapos mamatay ang papa niya, nagkaroon ng high blood ang mama niya at hindi na nga rin ito gaano kalakas. Kaya noon kaya si Elise na nga lamang gumagawa ng lahat para makaahon sila sa pang-araw-araw na pangangailangan nila. Nawala naman ang ngiti sa labi ni Elise. Mas magiging proud sana si Papa. At ikaw, kung tinapos ko ang pag-aaral ko, maaga akong nagpabuntis. Pumatol ako sa laking walang kasiguraduhan na mananatili sa tabi ko hanggang dulo. Naiintindihan ko ang pinupunto mo anak. Hindi namin itinatanggi na nagalit kami at nadismaya sa nangyari sa'yo, pero blessing pa rin na nagkaroon ka ng mga cute na mga anak. Kaya tanggapin na lang natin ang nangyari. Makakabawi din naman tayo sa hinaharap lalo na't matapang at masipag ka. Hindi na nga nagsalita pa si Elise at tumaon na nga lamang. May plano na nga siya na mag-abroad pero naghahanap pa siya ng tiyempo na may paliwanag niya sa mga anak ang plano niya. Kailangan na nga niya kasing makipagsapalaran at makahanap ng regular na kita dahil mag-aaral na nga ang mga anak sa pasukan nilang buwan na lang. Kumain na po kayo ma. Tawagin ko lang po yung mga bata sa kwarto. Saad nga ni Elise. Tinapay at gatas? Makakabusog na ito pero kasya ba sa ating 4 to? 3 tinapay lang to Kunot noong sabi naman ni Janet. Busog na ako may. Nakakain na po ako kanina sa tindahan. Huwag niyo po akong alalahanin. Pagsisinungaling naman ni Elise dahil hindi pa talaga siya kumakain. Pinuntahan na nga niyang kambal na anak niya sa kwarto ng mga to na naglalaro nga sa loob. Maliit ang bahay nila, nagawa sa kahoy pero para sa kanila ay sapat na itong tulugan na may kisame, lutuan at higaan. Pagkatapos kumain ng mama at mga anak ni Elise, ay naghanda na nga rin sila para matulog dahil gabi na. May 2 nga silang kwarto. Sa isang kwarto natutulog nga ang mama ni Elise at sa kabilang kwarto naman ay ang kambal kung saan may double deck na gawa sa kahoy. Mama, sigurado po ba kayong busog kayo? Hindi kayo kumain Hati na lang po sana tayo sa tinapay. Saad nga ng isa sa mga kambal na si Kevin. Ang unang inilabas ni Elise na siyang tinuring nga niyang panganay sa 2. Pwede rin po kitang hatian sa tinapay ko, Mama. Dagdag naman ang isa pa sa kambal na si Kate. Mag-6 na taon na nga sila, pero sa susunod na buwan pa. Ayos lang akong mga anak. Huwag niyo akong alalahanin dahil gumagawa naman ako ng paraan para hindi magutom. Hindi naman na nangulit pa ang kambal at pinatulog na nga rin sila ni Elise.
Huwag kayong mag-alala mga anak. Makakabawi rin ako sa inyo. Hahanap ako ng paraan para kumita ng mas malaki. Sana mapatawad niyo ako sa mga pagkukulang ko sa inyo. Bulong nga ni Elise habang pinagmamasta ng mga anak na natutulog. Pinigilan niya naman ang sarili na maging emosyonal pero hindi niya nakayanan. Agad siyang tumayo at lumabas sa kwarto ng mga anak at umiyak ng tahimik sa may maliit nga nilang sala. Napaiyak na nga lamang si Elise sa sitwasyon niya. Huli na para magsisi at madismaya. Nangyari nang nangyari kaya wala nga siyang magagawa kundi ang harapin ang realidad. Sa kabilang banda hindi naman alam ni Elise na hindi pa pala natutulog ang mga anak niya. Tahimik ang mga to na nakatayo sa may pinto ng kwarto nila at nakasilip sa kanya sa may sala. Umiyak ba si Mama dahil sa atin, Kuya? Tanong nga ni Kate. Hindi ko alam, Kate eh. Basta ang alam ko lang ay malungkot si Mama. Baka masakit ang tiyan niya dahil hindi siya nakakain, baka gutom na siya. Bulong naman pabalik ni Kevin sa kapatid. Anong gagawin natin? Nag-isip naman si Kevin at nang makaisip nga ng plano, ay binulong niya naman ito sa kapatid niya. Hindi naman sang-ayon si Kate sa gustong mangyari ng kuya niya, pero kalaunan ay nakumbinsi na nga rin siya nito. Bumalik naman sila sa mga higaan nila at humiga pero hindi natulog si Kevin. Sumapit ang hating gabi, ginising naman ni Kevin ang kapatid na nakatulog para may sagawa ang plano niya. Kuya, sigurado ka ba talaga sa gagawin natin? Baka mapagalitan tayo ni Mama. Baka madilim na din sa labas at baka mapahamak pa tayo. Kinakabahang saad nga ni Kate. Pwede ka namang magpaiwan na lang dito. Kaya ko namang mag-isa. Bulong naman ni Kevin. Hindi na nga niya hinintay pa na magsalita si Kate at diretsyo na ngang dahan-dahang lumabas ang kwarto nila. Bumungad naman sa kanya ang mama niya na natutulog sa hapag ng sala. Maingat siyang naglalakad papunta sa may pinto at namalaya na nakasunod na nga si Kate sa kanya. Bago pa sila tuluyang makalabas sa pinto, kinuha niya naman sa likuran ng pinto ang nakasabit na flashlight saka dumiretso palabas. Sigurado ka bang sasama ka, Kate? Akala ko ba natatakot ka? Paniguradong tanong nga ni Kevin. Sasama na lang ako, kuya. Tayo din namang dalawang mapapagalitan kapag hindi ako sumama kasi ayaw mong magpapigil eh. Saan ba tayo pupunta? Hindi ko alam, basta ang mahalaga makahanap tayo ng pagkain. Sagot naman ni Kevin at tinawakan sa kamay ang kapatid bago nagpatuloy na sa paglalakad. Nagpatuloy sa paglalakad ang kampal at hindi na nga ginamit pa ang may kaliitang flashlight dahil maliwanag naman ang buwan na nagsisilbing ilaw na sa dinadaanan nga nila. Wala silang nakikitang tao sa paligid at sobrang tahimik. Ang mga bahay na nadadaanan nila ay nakasara. Matapos ang ilang minutong paglalakad ay may naaninag nga naman si Kevin. Nasagingan. Kahit papasok ang daan, pinasok niya pa rin ito kasamang kapatid. Pagdating nila sa sagingan, namangha naman sila dahil hindi lang isang uri ng saging ang nakikita nila. Natuwa pa nga si Kevin nang may makitang hagdan sa isa sa mga puno ng saging. Akyat ka, kuya! Baka mahulog ka! Kinakabahang sabi ni Kate. Kaya ko to, Kate. Magbantay ka sa unahan dahil baka may biglang dumating. Saglit lang ako, kukuha lang ako ng mabibit-bit natin. Kahit kinakabahan, sinunod na nga lamang ni Kate ang sinabi ng kuya niya. Buong ingat nga siya na nagbantay sa paligid. Ano sa tingin yung ginagawa niyo? Isang malalim na boses. Kuya Monster, bumaba ka na dyan! Handa na nga sana si Kate na tumakbo pero hindi niya natuloy nang mahawakan siya ng isang lalaki sa braso. Napanatili naman ulit si Kate at agad nga na humingi ng tulong sa kuya niya. Shh, hinaan mo ang boses mo dahil baka mas lalo kayong mapahamak kapag maraming nakakaalam na nagnanakaw kayo ng saging. Saad ng lalaki. Tumahimik naman si Kate pero biglang dumating si Kevin at pinagsusuntok ang lalaki.
Bitawan mo ang kapatid ko! Wala siyang ginagawang masama! Sigaw nga niya. Tumahimik muna kayo. Kung ayaw niyong mas mapahamak sa ginagawa niyo, nasaan ang mga magulang niyo? Kasama niyo ba sila? Napahinto naman si Kevin at napatingin sa lalaki. Saka na nga niya naaninag ang maamo nga nitong muka at mukhang hindi naman ito masamang tao. Huwag niyo po kaming isumbong sa mama namin, tumakas lang po kami para makahanap po ng pagkain kasi hindi pa kumakain si mama eh. Mabilis sa pag-amin naman ni Kate. Napahinto naman ang lalaki. Bago pa nga siya makapagsalita, ay dumating naman ang mga tanod na kasama niya na nag-iikot sa paligid. Mayor Ivan, wala po kaming nakitang kakaiba sa paligid. Sinong mga bata na yan? Tanong ng isa sa mga tanod. Hindi naman sumagot si Ivan at tinignan lang ang mga bata sa kanagsalita. Sumama muna kayo sa akin sa bahay at pag-usapan natin ang ginawa niyo. Seryosong sabi nga ni Mayor Ivan. Gusto niyang umangal ang kambal pero nakaramdam sila ng takot sa kasama nga na lalaki kaya hindi na nga rin sila nagreklamo pa. Naglakad nga sila at hawak-hawak sila nang magkabilang kami ni Ivan. Ilang sandali lang narating naman nila ang isang malaking bahay. Sa inyo po ba itong bahay? Mayor Ivan po ba ang pangalan niyo? Biglang tanong ni Kate. Ivan lang ang pangalan ko, pero may ibang tumatawag sa akin na mayor dahil ako ang namamahala sa lugar natin. Sagot naman ni Ivan. Pagpasok nila sa bahay ni Ivan ay namangha naman kaagad ang kambal sa ganda at laki ng loob nito. Pinaalis na nga rin ni Ivan ang mga tanod at sinabing siya na ang bahalang mag-uwi sa mga bata pagkatapos niyang kausapin ng mga to. Inutusan din ni Ivan ang kasambahay niya na lutuan ng masarap na pagkain ng mga bata na dadalhin nga ng mga ito pa uwi. Hindi alam ng magulang niya na tumakas kayo, di ba? Ano na ngayon ang sasabihin niyo sa kanya? Hindi rin maganda ang ginawa niyong pagnakaw ng saging sa taniman ko. Pwede naman kayong manghingi dahil masama ang magnakaw kahit ano pang dahilan niyo. Pangangaral nga ni Ivan sa mga bata. Hindi siya galit at hindi rin naman siya sang-ayon sa ginawa ng mga to. Natutuwa lang siya dahil sa hindi malaman na dahilan. Natutuwa siyang tignan ng kambal dahil magkamukhang magkamukha talaga ito, maliban lang sa magkaiba nga nilang kasarian. Pasensya na po. Nagawa lang naman po namin yun dahil kailangan po namin ng pagkain, halos pabulong naman, nasabi ni Kevin. Napabuntong hininga na nga lamang si Ivan at nakuha naman niya ang paliwanag ng mga bata. Kailangan niyang makausap ang mga magulang ng mga to dahil kung hindi niya makita ang mga to, ay baka mapahamak nga ang mga to. Nagpatuloy ang pag-uusap nila ng ilang minuto. Natapos din ang kasambahay. Sa pagluluto at dinala na nga sa sala ang nakabalot na pagkain para madala ng kambal. Iuwi ko na kayo sa inyo, tara na. Pagyaya nga ni Ivan sa mga bata. Sumama naman ang kambal sa kanya at gumamit nga sa Ivan ng kotse para mapadali ang pagdating nila sa bahay ng mga bata dahil maliwanag na pala sa labas at pasikat na ang araw. Inabutan na sila ng umaga. Iniisip niya na baka hinahanap na nga ang mga to ng mga magulang nila. Tinuro naman ng kambal ang daan patungo sa bahay nila. Familiar na familiar naman kay Ivan ang dinadaanan nila. Ngayon lang ulit siya nakalabas sa lugar. Isang linggo pa lang simula noong nanalo siya bilang mayor sa probinsya nila. Ang dad niya talaga, ang mayor sana pero nagkasakit ito sa puso at nagpapahinga kaya siya na muna ang pumalit. May dinaanan siyang maraming proseso bago tuluyang umupo bilang mayor sa lugar nila. Busy na busy nga rin siya at hindi nakakapasyal sa paligid. Tao po! Sambit ni Ivan sabay katok nga sa pinto ng bahay na tinuro ng kambal sa kanya. Bumukas naman ang pinto at nagulat si Ivan ang bumungad sa kanya. Ang mukha ni Elise na punong-puno ng pag-aalala. Mama! Sabay na sambit ng kambal at mabilis na niyakap si Elise. San kayo galing? Bigla na lang kayong nawala sa kwarto nyo. Ano pang naisip nyo tumalis kayo dito sa bahay?
Puno ng pag-aalalang sabi ni Elise. Tumaas na nga rin ang boses niya dahil lalabas nga sana siya para hanapin ang mga anak at mabuti na nga lamang nakauwi rin ng maayos ang mga to. Anak mo si Elise? Nag-asawa ka na? Gulat naman na tanong ni Ivan. Nakatingin naman si Elise kay Ivan. Sa kanya napagtanto na si Ivan nga ang kaharap niya. Hindi niya akalain na magkikita sila at sa ganitong sitwasyon pa talaga. Hindi naman sinagot ni Elise si Ivan. Mabilis nga niyang hinila papasok ang mga bata at sinara ang pinto. Nagulat naman si Ivan pero kinatok niya ulit ang pinto. Elise, mag-usap tayo. Buksan mo ang pinto. Harapin mo ako kahit ilang minuto lang. Wala naman akong masamang intensyon. Gusto lang kitang makausap. Alam kong may kasalanan pa ako sa'yo. Kausapin mo ako, please. Umalis ka na, Ivan. Hindi ako magpapasalamat sa paghatid mo sa mga anak ko dati. Ay, okay, pero ngayon, umalis ka na at huwag mo na akong guguluhin pa. May di namang sabi ni Elise. Hindi naman nagsalita si Ivan at ilang sandali lang nagdesisyon na nga rin siya na umalis na muna. Wala rin naman siyang magagawa kung ayaw talaga siyang harapin ni Elise. Ivan? Ikaw na ba yan? Ang laki mo na. Totoo ba na ikaw na ang mayor dito sa probinsya natin? Ano nga palang pinunta mo dito? Natutuwang tanong nga ng isang babaeng kilala nga ni Ivan na isa sa mga nakasalumuhan niyang babae na magsasaka na kung hindi siya nagkakamali ay si Aling Lena. Tumangutango naman si Ivan. Opo. Ako na nga po yung mayor dito. Kamusta po kayo dito? Galing lang ako sa bahay ni na Elise. Nag-asawa na po pala siya? Pangusisa nga ni Ivan. Ayos lang naman kami dito. Kaya pa rin ng dati. Nagkita na pala kayo ni Elise. Magkasundo kayo noon. Hindi pa nag-aasawa si Elise pero may dalawa na siyang anak. Hindi namin alam kung sino nga man ang mga bata. Dahil wala naman kaming nakitang ibang lalaki na napalapit sa kanya maliban sa'yo. Malaki na ang tiyan niya. Matapos ang ilang buwan mong pagalis. Tanungin mo na lang siya sa buong detalye at baka sabihin niya sa'yo. Tumango naman si Ivan. Saka nagpasalamat nga sa impormasyong binigay nga nito. Nagpaalam na nga rin siya dahil may gagawin pa nga siya. Habang nasa biyahe, pabalik nga sa bahay na paisip naman ng husto si Ivan sa sinabi ni Aling Lena. Hindi naman sa assuming siya pero napakarami kasing posibilidad sa mundo. Hindi matatahimik ang isip niya kung hindi niya malalaman mula kay Elise ang totoo. Tama o mali man ang hinala niya, tatanggapin niya kahit anuman ang sasabihin ni Elise kung yun ang katotohanan. Kinabukasan, bumalik si Ivan sa bahay ni Elise. Pero wala ito at tanging ang mama lang nito ang humarap sa kanya. Posible po kayang ako nga man ang anak ni Elise? Alam kong huli na pero gusto ko pong humingi ng tawad sa inyo dahil sa nangyari at sinapit ni Elise. Pakiramdam ko, sinira ko ang buhay niya. Kung ako nga ang nakabuntis sa kanya, gusto ko sanang magpa-DNA test ng mga bata at kapag positibo ang resulta pananagutan ko sila. Gusto kong hingin ang basbas at permiso niyo kahit mahirap o kahit may kondisyon pa kayo. Lahat gagawin ko para makabawi sa mag-ina ko. Seryoso at puno ng determinasyon, nasabi ni Ivan. Napabuntong hininga naman si Janet. Inamin ko na galit ako sa iyo noon. At may hinala rin ako na ikaw ang ama ng mga bata. Kahit papaano, kumaan ang loob ko dahil sa mga sinabi mo. Sobrang haba na ng panahon ng paghihirap ni Elise at ang mga apo ko. Kung totoo ang sinasabi mo, hindi kita pipigilan. Sa anumang magandang intensyon mo sa kanila. Mas kailangan mong makuha ang permiso ni Elise kesa sa permiso ko. Ani nga nito. Kinumpinsi naman ni Ivan si Janet tungkol sa DNA test na huwag munang ipaalam kay Elise. Siya na lang ang mismong magkukumbinsi kay Elise at hindi niya sasabihin na pumayag ang mama nito na kumuha ng DNA sample sa kambal. Wala namang nagawa si Janet sa gustong mangyari ni Ivan dahil kahit siya gusto ring malaman kung si Ivan nga ba talaga ang ama ng
mga apo niya. Lumipas ang mga araw at lumabas na nga din ang resulta ng DNA test. Bumalik naman si Ivan sa bahay ni na Elise at sa pagkakataong ito ay naabutan nga na niya si Elise. "Anong ginagawa mo dito?" Kulat ng tanong nga ni Elise nang makita si Ivan paglabas niya sa bahay nila. "Nandito ako para makausap ka. May kailangan akong linawin sa'yo." May di namang sabi ni Ivan. "Linawin? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang babalik dito at huwag mo na akong gulhin pa?" "Alam ko na ang totoo, Elise. Anak ko ang kambal at pananagutan ko sila. Hindi mo na may tatanggi sa akin ang katotohanan dahil may ebidensya ako na anak ko sila." Mas nagulat naman si Elise sa sinabi ni Ivan. Hindi kaagad siya nakapagsalita pero pinakalma rin naman niya ang sarili at inikot nga ang tingin sa paligid kung may mga tao ba, pero malayo-layo ang kapitbahay nila at wala siyang nakikitang mga tao sa labas kaya buong tapang niyang sinulubong ang seryosong titig ni Ivan sa kanya. "Ang kapal ng mukha mo para sabihin yan. Kahit na totoong sinasabi mo, wala ka pa rin karapatan na akuin sila. Iniwan mo ko nang walang paalam, Ivan. Pinagmukha mong tanga. At sobrang nagdusa ako noong umalis ka. Kaya wala kang karapatan pa na maging bahagi sa buhay ng mga anak ko. At lalong-lalo na, wala kang karapatan na bumalik sa buhay ko dahil ikaw mismo ang unang tumalikod." May halong galit nga na saad ni Elise. Halata naman ng gulat at pagkadismaya sa mukha ni Ivan. "Hindi ko alam. Wala akong ideya na mas magiging miserable pala ang buhay mo, Elise. Umalis ako noon dahil pinagtangkaan ako ng papa mo. Dahil nalaman niya ang pagkikita natin. Hindi ko sinabi sa iyong tungkol doon dahil ayokong mamili ka sa amin ng mga magulang mo. Pinili kong lumayo dahil yun ang alam kong ikabubuti mo." Pagpapaliwanag nga niya. Kumunot naman ang noo ni Elise sa sinabi ni Ivan. "Wala nang papa ko. Tapos gagawa ka ng kwento tungkol sa kanya? Anong klaseng tao ka, Ivan?" Hindi makapaniwalang tanong niya. "Totoo ang sinasabi niya, anak." Saad naman ni Janet. Napalingon naman si Elise sa likuran niya at nakita ang mama niya. "Totoo ang sinasabi ni Ivan at tinulak ko rin ang papa mo na gawin na lahat para mapaghiwalay kayo dahil ang bata niyo pa. Hindi ko naman inaasahan na sa huli malalaman namin na nabuntis ang anak namin at naiwan sa ere. Hindi ko sinabi sa iyong totoo dahil umalis na rin naman kami. At pati kayo. Akala namin ang papa mo makakaya namin na alagaan ka pero mas hinila ka lang namin pababa. Kailangan mo nang patawarin si Ivan. Buuin niyo ang pamilya niyo dahil kailangan siya ng mga bata. Kailangan niyo si Ivan sa buhay niyo." Hindi makapaniwala si Elise sa mga nalaman niya. Pakiramdam niya ay pinagkaisahan siya ng mga taong mahal niya. Hindi niya namalaya na tumutulo na pala ang luha niya sa mata. Ilang sandali lang ay niyakap naman siya ni Ivan. Lahat ng sakit na naramdaman niya noon, bumalik at mas naging doble pa nga ito dahil sobrang laki nang tinanim nga niya galit kay Ivan. Sinisi niya ito sa maraming bagay. Alam niya rin naman sa sarili niya na may kasalanan siya dahil nagpadala siya kahit na alam niya na mali. "I'm sorry, Elise. Sana mapatawad mo ko. Hindi na ako mangangako pero gagawin ko lahat para makabawi sa inyo na maging ako. Bigyan mo pa sana ako ng kahit uling pagkakataon pa. Hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa iyo at maniwala ka man o hindi. Walang oras na hindi kita iniisip mula nung umalis ako sa lugar na to." Dire-diretsyong bulungan ni Ivan. Hindi naman nagsalita si Elise at nagpatuloy lang sa pagiyak dahil gusto nga lamang niyang ilabas lahat ng hinanakit niya na naipon na. Gusto niya mang saktan at sampalin si Ivan, hindi niya naman magawa dahil sarili niya namang desisyon ang nagdala sa kanya sa sitwasyon niya ngayon. Matapos ang ilang minuto ay nahimasmasan nga din si Elise. Lumayo naman siya kay Ivan at kumawala sa yakap nito sa kanya. "Kakausapin ko lang mga anak ko. Ako magpapaliwanag sa kanila ng lahat at hahayaan kita na panagutan sila.
Bumalik ka na lang dito bukas kung gusto mo silang makausap o makasama. Tanging sabi naman ni Elise bago tinalikuran si Ivan at pumasok sa loob ng bahay. Naiwan naman si Ivan sa labas at bago pa nga sumunod na pumasok nga ang mama ni Elise, pinigilan ito ni Ivan. May dala siyang mga pagkain sa kanilang lahat at laruan para sa mga bata. Hindi na nagdalawang isip pa si Janet na tanggapin ang mga yun dahil wala na nga silang halos makain. At para rin naman yun sa kanila. Nakikita niya rin ang sinseridad ni Ivan kaya nakasuporta nga siya sa kagustuhan nitong makuha ang loob ni Elise at ng mga anak nila. Nagpasalamat din si Janet bago tuluyang umalis si Ivan at nangako na babalik na bukas. Sinasabi niyo po ba na papa namin yung lalaking may-ari ng malaking sagingan? Yung nagatid po sa amin dito pabalik ng bahay? Paglilinaw nga ni Kevin. Bakit ngayon lang po siya nagpakita, Mama? Ayaw niya po ba sa atin noon? Tanong naman ni Kate. May naging hindi pagkakaintindihan kasi kami ng papa niyo. Kaya kami nagkahiwalay. Ngayon lang niya nalaman ang tungkol sa inyo dahil ngayon ko lang sinabi. Ngayon lang kami nagkita ulit. Sana mapatawad niyo ko kung hindi ko sinabi sa inyo ang tungkol sa kanya. Bigyan niyo siya ng pagkakataon na makilala kayo at kapag hindi niyo siya nagustuhan, sabihin niyo lang sa akin. Hindi ko kayo ipipilit sa kanya. Mahinahong pagpapaliwanag naman ni Elise sa mga anak niya. Naiintindihan po namin, Mama. Huwag kayong mag-alala dahil kahit anong mangyari po, kayo ang susundin po namin. Mas mahal po namin kayo kaysa po sa kahit na sino, pati na rin po si Lola. May ngiting sabi nga ni Kate at niyakap nga si Elise. Sangayon po ako sa sinabi ni Kate. Mama, mahal po namin kayo kaya wala kayong dapat ipag-alala. Tatanggapin namin si Papa dahil tinanggap niyo rin po siya. At mamahalin namin po siya kapag minahal niyo rin po siya. Dagdag naman ni Kevin at yumakap din kay Elise. Masaya naman ang puso ni Elise dahil kahit mga bata pa lang ay mature na mag-isip ang mga anak niya. Mababait ang mga ito, maalaga, maintindihin, at matalino na siyang nagpapalakas ng loob niya at kinukuhaan niya ng lakas. Sa kabila ng mga nangyari sa kanya noon, nagawa niyang magpatuloy dahil sa mga anak niya. Gaya ng napagkasunduan, ay bumalik nga si Ivan kinabukasan para makausap at makasama ang mga anak. Sakto namang walang gagawin si Ivan sa araw na yon. Nag-usap din sila ni Elise at nagkasundo na gagawin ang makakaya nila para sa mga anak nila. Nakahanda namang sumuporta si Ivan sa mga bata at gusto na lumipat sa bahay nila pero hindi pa sigurado si Elise doon. Sa huling naaalala niya kasi ay hindi naging maganda ang huling pag-uusap nila ng mga magulang ni Ivan kaya naisipan ni Ivan na ipakilala muna si Elise sa mga magulang niya. Anong sabi mo? Pinapunta mo lang kami dito para sabihin na nabuntis mo ang babaeng yan at pananagutan mo? Sira na ba ang ulo mo? Kinayuma ka ba ng babaeng yan? Hindi makapaniwalang singhal nga ng ina ni Ivan na si Leia. Buntis na siya nung pinilit niyo akong paalisin, Ma'am. Alam niyo na gustong gusto kong magpaalam sa kanya noon. Pero pinagbantaan niyo ako. Hindi na ako bata na pwede niyong makontrol. Kung hindi niyo tanggap ang magina ko, wag niyo na lang po kaming guluhin pa. May diin namang sabi ni Ivan. Tahimik lang si Elise na nakikinig sa pag-uusap nga ni Ivan at ng mga magulang nito. Mabuti na nga lamang iniwan ni Elise ang mga anak niya sa mama niya dahil kung hindi, baka narinig na nga ng mga to ang mga pinagsasabi ng mga magulang ni Ivan. Kaya na inaasahan niya hindi siya tanggap ng mga to dahil siguro sa katayuan niya. Totoo nga ang sabi-sabi ng iba na may hindi magandang ugali ang mayor nila dati at ang asawa nga nito. Mabait lang ito sa harapan ng mga tao pero kapag nakatalikod ay lumalabas ang totoong ugali. Tigilan mo yung kaibangan mo, Ivan. Nakalimutan mo na bang engaged ka kay Angela? Gusto mo ba talagang ipahiya ang pamilyang to? Galit namang sabi ni Frances na dad ni Ivan. Wala po akong pinapahiya, Dad. At kayo lang naman ang may gusto na may engage ako kay Angela. Hindi ko gusto si Angela at kailanman hindi ko siya magugustuhan. Kung hindi kayo suportado sa desisyon ko, hayaan niyo lang ako dahil hindi na ako bata. Hindi naman makapaniwala ang mom ni Ivan
at galit na tinignan nga si Elise. Masaya ka na? Masaya ka na ba na nakuha mo ang gusto mo? Ano ba ang plano mo? Perahan ang anak ko? Magkano ang kailangan mo at ibibigay ko para tantanan mo na ang anak namin? Ani pa nga nito. Umiling-iling naman ang babae. Hindi ko po pineperahan si Ivan. Desisyon niya na panagutan kami ng anak ko. Hindi ko naman siya pinipilit eh. Sagot ni Elise. Hindi na nga siya gaya ng dati na umiiyak lang at hindi lumalaban. Marami na nga siyang natutunan sa buhay at isa na nga roon. Ang lumaban lalo na kung wala naman siyang ginagawang masama. Totoo rin naman ang sinasabi niya na hindi niya pinipilit si Ivan. Ilalaban ni Elise ang mga anak niya at sa kabila ng mga nangyari noon nagdesisyon na nga siya na bigyan ng pagkakataon si Ivan na bumawi. Ang kapal na mukha mo? Nasagot-sagutin ako? Sino ka ba sa inakala mo? Nagmamalaki ka na ba dahil kinakampihan ka ng anak ko? Galit na sabi nga ni Lea takmang susugurin si Elise. Pero agad naman siyang naharang ni Ivan. Kung hindi ka makikinig sa amin ng mom mo, Ivan, itatakwil ka namin. Matatanggal ka sa pagiging mayor mo at wala kang makukuha sa amin na kahit na piso. Dagdag pa nga ni Francis. Gawin niyo ang gusto niyong gawin. Buong buhay ko sumunod ako sa inyo para mapangalagaan ang pamilya natin pero ngayon, na may sarili na akong pamilya, sila naman ang unahin ko. Ayos lang sa akin, itakwil niyo ako dahil desisyon niyo yan. Alam niyo rin naman na kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. Rerespetuhin ko kung ano magiging desisyon niyo. Taas na nga na saad nga ni Ivan. Hinawakan niya ang kamay ni Elise at hinila palabas ng bahay. Sumunod naman sa kanila si Lea palabas. Please anak, huwag mo namang gawin sa amin ito ng dad mo. Alam mo na ginagawa namin lahat para sa kapakanan mo. Kaya bumalik ka na sa amin. Magkasundo na lang kayo. Nabibigyan mo ng perang babaeng yan. Sustentuhan mo. Huwag ka lang tumalikod sa amin. Pagmamakaawa nga ng ina niya. Nag-iisang anak lang si Ivan kaya masakit sa kanya. Natalikuran nga siya ng anak. Hindi naman kumibo pa si Ivan at dire-diretso na nga lamang na naglakad papunta sa kotse niya. Una niyang pinapasok sa front seat si Elise bago siya pumasok sa driver's seat. Hindi na pinakinggan pa ni Ivan ang mga magulang niya hanggang sa napaandar na nga niyang kotse palayo sa bahay nila. Sigurado ka ba sa desisyon mo na pinipili mo, Ivan? Mga magulang mo pa rin sila. At ayoko naman na maging dahilan kami ng mga anak ko na magkagulo kayo ng pamilya mo. Halos pabulungan na sabi ni Elise. Pinili ko na sila noon, Elise. Gusto ko na kayo naman ang piliin ngayon. Ipaglalaban ko kayo. Yun ay kung ayos lang din sa'yo. Ayokong lumalaban mag-isa. Kailangan ko ng tulong mo para sa mga anak natin. Gusto kong magpakasal tayo. Wala ka namang po problemahin dahil may sarili naman akong kumpanya sa syudad. Lilipat ko kayo sa binili kong bahay malapit lang din dito. Hindi ko rin naman basta-basta maiiwan ng pagiging mayor ko. Kaya mananatili muna tayo rito. At kung may ibang suggestion ka, papakinggan ko. Seryoso namang saad ni Ivan. Hindi ba't sobrang bilis naman yata ng pangyayari? Kailangan ko pa bang magdahan-dahan ni Liz? Ayokong sayangin ang oras dahil marami na akong oras na nasayang noon. Desisyon mo na lang ang hinihintay ko. Hindi naman nakapagsalita si Elise. Ayaw nga niya ng gulo at alam niya na hindi na nga siya tatantanan pa ng magulang ni Ivan. Hindi niya kayang lumaban mag-isa pero kung kakampi niya si Ivan, hindi na nga siya kakabahan kaso may problema. Hindi siya sigurado kung mapagkakatiwalaan niya ba talaga si Ivan. Paano kung talikuran na naman siya nito? Hindi lang siya ang matatalikuran, kundi pati na nga rin ng mga anak niya. Aasa ang mga to at masasaktan. Gagawin kong lahat para sa mga anak ko. Tanging sabi naman ni Elise. Gusto niyang umatras pero magdadalawang isip pa ba siya ngayong handa namang panagutan ni Ivan ang mga anak niya. Hindi na ito tungkol sa pride o nararamdaman niya, tungkol na ito sa kinabukasan ng mga anak niya. Hindi rin naman mali ang desisyon niya sa pagkakataong ito dahil totoo naman na si Ivan ang ama ng mga bata. Ilang taon na silang naghirap at mahabang panahon na siyang nagtiis na makitang halos kulang ang naibibigay niya sa mga anak niya. Dapat pa nga siyang magpasalamat
dahil hindi niya naging kalaban si Ivan sa kustodiya nila sa mga anak nila. Gaya ng napag-usapan, lumipat nga ng bahay sina Elise kasama ang mga anak niya at ang mama niya. Malaki ang bahay na nilipatan nila at medyo malayo ito sa bahay nila noon, pero nasa iisang probinsya pa rin. Wow, Mama! Dito na ba tayo titira? Magkakasama na ba talaga tayong lahat? Kaya nang sabi ni Papa? Natutuwang tanong nga ni Kevin. Hindi naman ito panaginip, Mama, di ba? Tanong naman ni Kate. Hindi ito panaginip, mga anak. Magkakasama na nga tayo at gagawin naman natin lahat para mapasaya kayo. Mananatili kami ng papa niyo sa tabi niyo kahit anong mangyari. May lambing namang sabi ni Elise sa mga anak. Natuwa naman ang kambal at excited na nilibot nagbuong bahay. Tinuro naman ni Ivan ang mga magiging kwarto nila at may ipinakilala rin itong kasambahay na siyang nangangalaga sa kalinisan ng bahay tuwing linggo. Pero ngayong may maninirahan na sa bahay ay magsisilbi na ito sa kanila. May 2 palapag ang bahay, hindi ito gaanong malaki at may 4 lang itong kwarto. 2 malalaking kwarto sa ikalawang palapag na pinagigitnaan ng office room at 2 guest room sa baba. Pinili ni Janet ang kwarto sa baba dahil ayaw niyang umaakyat baba sa ikalawang palapag. Mukhang wala tayong choice kundi ang magtabi sa guest room. Dahil hindi naman pwede pagtabihin natin ang mga bata sa isang kwarto. Kahit na mga bata pa sila, magkaiba sila ng kasarian. Kaya hindi talaga sila pwedeng magtabi sa isang kama. Saad ni Ivan. Hindi naman umangal si Elise doon dahil madali lang siyang kausap at rama nga rin naman ang sinasabi ni Ivan. Sumapit ang gabi matapos tumulong si Janet sa pagluluto ng hapunan kasama ang kasambahay na si Manang Celia ay sabay-sabay na rin silang naghapunan lahat. Makikita naman sa mukha ng kambal ang saya dahil magkakasama na silang lahat. Pagkatapos kumain ay pinatulog na rin ni Elise ang mga bata. Sumama naman si Ivan. Mama, sana hindi ito panaginip. Sana pagising namin bukas ganito pa rin tayo at sa susunod pang mga bukas. Saad nga ni Kate habang inaayos nga ni Elise ang kumot niya. Walang magbabago bukas, anak, matulog ka na. May ngiting sabi naman ni Elise at hinalikan sa noo ang anak. Good night, Mama! Good night, Papa! May ngiti ring sabi nga ni Kate. Good night, anak. Saad naman ni Ivan at hinalikan na nga rin sa noo si Kate. Pinikit na rin ni Kate ang mga mata kaya pinatay na ni Elise ang ilaw sa kwarto nito bago sila lumabas ni Ivan. Tumungo naman sila sa kabilang kwarto kung nasaan si Kevin. Gaya ng ginawa ni Elise kay Kate, ay inayos din niya ang kumot ng anak. Hindi ba mahal niyo kami ni Kate? Mahal niyo rin po ba ang isa't isa, Mama? Papa? Biglang tanong nga ni Kevin. Napahinto naman si Elise at medyo nagulat nga sa tanong nito. Hindi niya alam kung anong isasagot. Mahal ko kayo ng mama niyo at hindi ako mawawala sa tabi niyo mula ngayon, anak. Hindi ko kayo pababayaan at babawi ako sa inyo. Matulog ka na at bukas ay mamamasyal tayo. Biglang sambit naman ni Ivan na nasa tabi nga lang ni Elise. Talaga po? Natutuwang sambit nga ni Kevin at tinanguan naman ni Ivan. Hindi na nagtanong pa si Kevin at pinikit na ang mga mata matapos makapag-good night kina Elise at Ivan. Pinatay na rin ni Elise ang ilaw sa kwarto nito bago lumabas kasama si Ivan. Anong ginagawa mo? Malaki naman ang space dito sa kama. Kung ayaw mo ako makatabi, ako na lang dyan sa lapag. Kunot noong sabi ni Ivan nang makita nga si Elise na naglatag ng bedsheet sa lapag. Ayos lang. Sanay na ako matulog sa sahig saka bahay mo to, kaya dyan ka na dapat sa kama. Tanging sabi naman ni Elise, kung hindi ka dito sa kama hihiga, tatabi ako dyan sa'yo sa lapag. Ako na lang matutulog dyan. Pagpupumilit pa nga ni Ivan. Napabuntong hininga naman si Elise at lumipat na lang sa kama dahil ayaw niyang makipagtalo pa. Oo na, sige na, dito na tayong 2 sa kama. Madali naman akong kausap. Anya. Nilagyan naman ni Elise ng unan ang gitna nila
at hindi naman umangal doon si Ivan. Wala akong gagawin sa'yo na wala ang permiso mo. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Wala ka pa rin bang tiwala sa akin? Ano ba ang pwede kong gawin para pagkatiwalaan mo ako kahit kaunti lang? Hindi ko kailangan sagutin ang tanong mo, Ivan. Matulog na nga tayo. Hindi na rin nangulit pa si Ivan at ipinikit na lang ang mata dahil inaantok na rin siya. Kinabukasan, nagising ng maaga si Elise at wala na si Ivan sa tabi niya. Bumangon siya at nadatnan ito sa kusina na kumakain ng agahan na hinanda ni Manang Celia. May gagawin lang muna ako saglit. Uwi ako mamaya at mamamasyal tayo kasamang mga bata. Pagpapaalam ni Ivan, tanging tango lang ang ginawa ni Elise at tuluyan na ring umalis si Ivan. Nagtimpla naman ng kape si Elise, mag-isa sa kusina dahil naglilinis na sa likuran ng bahay si Manang Celia. Ilang sandali lang ay bigla namang tumunog ang doorbell ng gate ng bahay. Nagtaka si Elise dahil wala naman siyang inaasahang bisita at wala ring binanggit si Ivan, pero lumabas pa rin siya para tingnan kung sino ang nagdo-doorbell. Anong kailangan nila? Bungad na tanong nga ni Elise nang makita ang isang magandang babae na halatang mayaman at sosyal dahil nga sa pananamit nito. Nandyan ba si Ivan? Pakisabi, gusto ko siyang makausap at sabihin mo rin na fiancé niya ang naghahanap sa kanya. Sabi naman ng babae. Napakunat ang noo ni Elise. Fiancé? Ikaw ba si Angela? Paano mo nalaman ang lugar na to? Hindi ka naman sinabihan ni Ivan tungkol sa lugar na to, di ba? Halos pabulong na saad niya. Kahit saang lupa-lupa pumunta si Ivan, mahahanap at mahanap ko siya. At sino ka naman? Bagong kasambahay ka ba? Pero hindi mo naman ginagalang si Ivan. Napatigil si Angela at nanlaki mga matang tinignan si Elise. Napatakip pa nga siya sa bibig niya. Ginapit ng kamay nga dahil sa gulat. Don't tell me ikaw yung sinasabi ni na tita at tito na nabuntis ni Ivan at pineperahan lang siya. Gulat nga nitong tanong. Hindi ko pineperahan si Ivan. At ayoko rin nagulo kaya pasensya na. Mabilis namang sabi ni Elise. At agad na sinara sa kanila kang gate. Nagulat naman si Angela. Teka, buksan mo tong gate. Mag-usap tayo ng maayos, sarapin mo ko. Paulit-ulit na sigaw ni Angela pero hindi na nga siya pinansin pa ni Elise. Nadire-diretsong pumasok sa loob. Kainis naman. Mainis pa nga na bulong niya saka nagmamaktol. Natinungo nga ang kotse niya at pumasok doon. Bago magtanghalian ay umuwi naman si Ivan, hindi na sinabi ni Elise na pumunta ang fiancé nito sa bahay kanina. Namasyal naman sila at bumiyahe para makahanap ng dagat. Tuwang-tuwa naman ang kambal habang nagtatampisaw sa mababaw na bahagi ng dagat. Naglaro sila ng habulan at nakisali na rin sina Elise at Ivan na nag-enjoy din sa bonding nila. Mabilis na lumipas ang mga araw at paunti-unti namang nakukuha ni Ivan ang tiwala ni Elise. Mas nagkakasundo na sila at pareho na silang komportable sa isa't isa. Kahit na abala sa trabaho, ay binibigyan pa rin ni Ivan ng sapat na oras ang mag-ina niya. Masaya naman si Elise sa nakikita niyang pagpupursige ni Ivan. Buksan niyo ang gate! Ilabas niyo ang anak ko! Nagulat naman si Elise sa narinig niya mula sa labas ng bahay. Nasa sala siya, habang ang mag-ama naman ay nasa kwarto sa ikalawang palapag dahil nakikipaglaro ang mga bata kay Ivan. Dali-dali namang lumabas si Elise para tingnan kung sino ang sumisigaw at nadatnan niya ang mom ni Ivan. Ano pong ginagawa niya dito? Kinakabahang tanong ni Elise. Anong karapatan mo tanungin ako ng ganyan? Nandito ako dahil malamang anak ko si Ivan. Ibalik mo ang anak ko sa akin. Kailangan siya ng dad niya ngayon. Wala ka bang hawa? Talagang sisirain mo ang pamilya namin para lang sa kapakanan mo? Wala ka bang konsensyang babae ka? Singhal pa nga ni Leia. Hindi naman alam ni Elise ang gagawin. Ayaw niyang buksan ang gate dahil baka sabunutan nga siya nito kaya tatalikod na nga lamang siya para tawagin si Ivan pero hindi rin natuloy dahil nakita niya itong palabas ng gate. Hindi naman ito kasama ang mga bata. Anong kailangan mo, Mom?
Akala ko ba tinakwil niyo na ako? Bakit nanggugulo na naman kayo? Marinang boses na tanungan ni Ivan. Anak, kailangan ka ng dad mo. Inatake na naman siya sa puso dahil kinansela mo ang engagement niya ni Angela. Umatras ang dad niya na makipag-partnership sa kumpanya natin. Bawiin mo sana yun dahil baka lalong lumala ang kalagayan ng dad mo. Kaya kong dalawin at kausapin si dad pero hindi ko kaya ang gusto niyong mangyari. Magpapaksal kami ni Elise. Sa ayaw at sa gusto niyo. Hindi ako suportado sa desisyon mong yan. Pero ahayaan muna kita na madalaw at makausap ang dad mo dahil baka magbago pang isip mo. Kahit na nagdadalawang isip, ay pumayag na rin si Ivan na makausap ang dad niya. Sinama niya si Elise at kahit ayaw ni Elise ay sumama na rin siya dahil naalala niya ang napagkasunduan nila ni Ivan na magkasama nilang haharapin ang laban na naghihintay sa kanila sa unahan. Malapit lang ang pinuntahan nilang hospital na sakop pa rin ng probinsya nila. Wala ka talagang kahihiyan. Sumama ka pa talaga dito sa ospital. Talaga bang hinahamon mo akong babae ka? Galit na singhal ni Leia kay Elise. Nasa labas sila ng kwarto kung nasa ng dad ni Ivan. Nasa loob din si Ivan. Gusto siyang isama nito sa loob pero si Elise ang mismong umayaw. Gaya niyo, pinaglalaban ko rin ng mga anak ko. At hindi ako susuko magpapatalo hanggat kakampi ako ng ama nila. Ang laki ng galit niyo sa akin. Kahit wala naman akong ginagawang masama. Hindi niyo man lang ako binigyan ng pagkakataon na mapatunayan ang karapat-dapat ako kay Ivan sa kabila ng estado ko sa buhay. Matapang na sad nga ni Elise. Hihilain mo lang pababangan ako. Kung mahihila ko man siya pababa, kaya naming umakyat pabalik sa taas na magkasama. Hindi naman, parating mataas ang posisyon mo sa buhay Dadanas ka rin ng mahila pababa sa kahit na anong paraan pa. Ang mahalaga doon, may kasama ka. Hindi ka nag-iisa kaya makakaya mo lahat. Huwag mo akong pangaralan. Dahil mas matanda ako sa'yo. Sinasabi ko sa'yo gagawin ko lahat para hindi mapunta sa'yo ang anak ko. Pagbabanta ni Leia. Magsasalita pa sana si Elise nang bigla naman siyang sinampal ng malakas ni Leia. Nagulat siya pero hindi siya gumanti. Nginitian lang niya si Leia at tumalikod para umalis pero bago pa siya makahakbang ay bigla naman siyang sinabunutan sa buhok ni Leia. Napadaing naman si Elise sa sakit ng pagkakasabunot ni Leia. Walang iya ka talagang babae ka? Akala mo kung sino ka? Sigaw ni Leia at pinilit na mga lisen ni Elise ang kamay nito sa buhok niya pero hindi niya agad nagawa. Bitiwan niyo ang mama namin! Huwag niyo siyang sasaktan! Biglang sigaw naman nang kakarating lang na si Kevin. Nakasunod sa kanya ang kapatid na si Kate. Kasama rin nito si Janet at si Manang Celia. Napatigil naman si Leia at kinuha iyong pagkakataon ni Elise para tanggalin ang kamay nito sa buhok niya. Agad namang lumayo si Elise at hinila ang anak. Anong ginagawa niyo dito? Hindi ba't sinabi ko na sa bahay lang kayo? Tanong ni Elise. Pasensya na po ma'am, hindi po daw kasi maganda ang pakiramdam ni Kate. Saad naman ni Manang Celia. Bago pa nakapagsalita ulit si Elise, bigla namang nanghina si Kate. Bago pa ito tuluyang natumba, ay agad niya itong nasalo. Kate anak, anong nangyayari? Gumising ka anak! Kinakabahang sambit ni Elise nang mawalan ng malay ang anak. Dali-dali namang tumawag ng doktor si Manang Celia. Agad din namang inasikaso si Kate ng mga nurse at doktor. Napagalaman naman nila na may leukemia si Kate na siyang ikinaguho ng mundo ni Elise. Maagapan pa ang kondisyon ng anak niyo dahil na-detect ng maaga ang leukemia. May mga proseso siyang dapat pagdaanan para tuluyang gumaling ang kondisyon niya. May sapat kaming gamit sa ospital para sa mga kagaya niyang maagang na-detect ang sakit. Kapag malala na kasi, pinapatransfer na namin sa syudad. Dito muna siya mananatili sa ospital pansamantala. Paliwanag nga ng doktor. Gawin niyo po ang lahat ng kailangan gawin para maging maayos pong kalagayan ng anak namin. Seryosong sabi naman ng dalawa. Nasa isang kwarto na sila ngayon kung saan inadmit si Kate dahil nawalan ito ng malay at hindi pa gumigising. Nagpaalam naman ng doktor dahil may aasikasuhin pa itong ibang pasyente. Hinatid naman ito ni Ivan palabas ng kwarto.
Hindi mo man lang inasikaso ng maayos ang mga bata. Anong klaseng ina ka? Galit na sambit nga ni Leia na kanina pa nga nakasunod kina Elise. Hinarap naman ni Elise si Leia at tinignan sa mga mata. Wala akong pakialam kung sabunutan mo man ako ng ilang beses o insultuhin ang buong pagkatao ko, pero wala kang karapatan na questionin ang pagiging ina ko sa mga anak ko. May diin namang sabi ni Elise. Kung gustong-gusto niyong na makuha ang anak niyo, kunin niyo na siya bilang anak niyo, pero hindi ko siya isusuko bilang ama ng mga anak ko. Lalo na ngayon na kailangan niya sila. Madamot na kung madamot, pero alam kong gagawin mo rin lahat kung ikaw ang nasa kinatatayuan ko. Dagdag pa nga ni Elise. Nilapitan ni Elise ang anak na nakahiga sa hospital bed. Hinawakan niya ito sa kamay at hindi napigilan na mapaiyak dahil sa sitwasyon nito. Kung pwede lang niya na saluhin ang sakit nito, ay ginawa na niya. Wala siyang ideya na may sakit ito. Naging pabaya siya, pero ayaw niyang magpalamon sa lungkot at pagkadismaya. Kailangan niyang labanan ang emosyon niya at ilaban ang anak niya. Mama, ayos na po ba si Kate? Tanong nga ni Kevin na kakapasok lang sa kwarto. Galing siya labas, kasama nga si Janet at manang Celia dahil hindi muna siya pinapasok kanina. Magiging maayos din ang kapatid mo, anak. Huwag kang mag-alala. Mag-pray na lang tayo para sa kalusugan niya, okay? May ngiti namang sabi nga ni Elise nang makalapit ang anak. Tumango naman si Kevin at tinawakan sa kamay ang kapatid niya. Hindi naman kumibo si Leia na nanonood nga lamang hanggang sa nagdesisyon na nga rin siyang lumabas sa kwarto. Huwag kang mag-alala. Gagawin kong lahat para sa anak natin. Bigla namang sabi nga ni Ivan, nakakapasok lang sa kwarto. Alam ko naman na gagawin mo yon, pero intindihin mo rin ang sitwasyon mo sa mga magulang mo. Ayaw ko ng gulo, Ivan. Kaya kitang isuko sa kanila. Dahil ayokong pinag-iinitan nila ako dahil baka madami ang mga bata. Hindi pwede na aawayin ako ng mom mo sa tuwing nakikita niya ako. Pabulong na sabi ni Elise pero rinig yun ni Ivan dahil nasa tabi niya ito. Don't worry, kakausapin ko ulit sila. Tanging sabi naman ni Ivan. Hindi na nagsalita pa si Elise at pinukus na lang ang atensyon sa anak niya. Nanatili sila sa hospital dahil oobserbahan pa si Kate. Nagising din naman si Kate, kaya gumaan din ang pakiramdam ni Elise nang nakausap na niya ang anak. Nag-aalala pa rin siya, pero pinatili niyang kalmado ang sarili sa harap ng mga anak niya. Kuya, gising ka pa? Saan ka pupunta? Tanong nga ni Kate nang mahuli nga si Kevin na dahan-dahang naglalakad papunta sa may pinto. Shh, may pupuntahan lang akong kwarto. Kung nasaan daw ang mga magulang ni Papa, gusto ko silang kausapin. Bulong naman ni Kevin. Nasa gilid naman ang mama nila na natutulog sa isang hospital bed kung saan nanggaling si Kevin kanina. Sa sulok naman ay may mahabang sofa kung nasaan si Janet at manang Celia. Wala naman si Ivan sa kwarto dahil may tinatapos itong trabaho. Ano? Hindi pwede, nagpapagaling ka pa. Nagpumilit naman ng husto si Kate, kaya wala ring nagawa si Kevin. Hindi na nanghihina si Kate, pero minomonitor pa rin siya at may dextrose pa rin na nakakabit sa kanya. Hila-hila naman ni Kevin ang dextrose ni Kate habang hinahanap ang kwarto ni Francis. Nandito na tayo. Sad ni Kevin ang marating ngangis ang kwarto. Sigurado ka ba dito, kuya? Magtanong kaya muna tayo sa mga nurse. Question nga ni Kate. Ito na talaga yun, Kate. Malalaman natin kapag nakapasok na tayo. Taas noon namang sabi ni Kevin bago hinawakan ng doorknob at tinikot ito. Hindi naman ito nakalock, kaya agad ding nabuksan ang pinto at pumasok sila. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong nga ng matandang nakahiga sa may hospital bed at gising na gising pa. Dito po ba ang kwarto ng papa namin? Ng papa po ng papa namin. Kinakabahang tanong ni Kevin. Papa ng papa? Ano bang sinasabi niyo? Magsasalita pa nga sana si Kevin nang bigla namang lumapit nga ang matanda sa kanila na galing yata sa sofa sa may sulok ng kwarto. Kayo ba ang mga anak ni Ivan? Anong ginagawa niyo dito sa ganitong oras ng gabi? Nasaan ang mama niyo?
Pinapabayaan lang kayong mapunta rito? Matari na tanong pa nga nito. Dahan-dahan namang tumango si Kevin. Hindi po kami pinapabayaan ni Mama. Tumakas lang po kami para makausap ang mga magulang ng papa namin. Matapang na saad nga ng kambal. Kami nga ang hinahanap nyo. Ako si Leia at ang asawa ko naman si Francis. Pagpapakilala ni Leia, ano naman ang kailangan niyo sa amin? Seryoso namang tanong ni Francis na nakaupo ngayon sa hospital bed. Ako po si Kevin at ang kambal ko naman po ay si Kate. May sakit po siya ngayon pero sumama pa rin siya. Gusto ko lang po sanang kayong makausap na sana hayaan niyo na po si Mama at Papa na makasama kami. Mabait po ang mama ko. Mahal niya po kami at mahal namin siya. Sana po wag na kayong magalit sa mama namin dahil hindi naman po siya masamang tao. Mula sa pusong sabi ni Kevin. Sinenyasan naman sila ni Francis na lumapit kaya kahit takot nga at nagdadalawang isip, lumapit pa rin sila. Pinagmasdan naman sila ng maayos ni Francis. Tamang sinabi ko, hindi ba? Kamukhang-kamukha nila sa Ivan nung bata pa siya. Biglang sabi nga ni Leia, kung kayo po ang mama at papa ni Papa, hindi po ba lola at lola po namin kayo kagaya ni Lola Janet? Biglang sabi nga nito. Napabuntong hininga naman si Francis at tumango. Bakit ayaw niyo po sa amin? Bigla namang lumambot ang puso ng mag-asawa sa tanong ni Kate. Nakonsensya naman sila sa nagawa nila kay Elise. Hindi nila inaasahan na lalambot na lang bigla ang puso nila sa mga batang kaharap nila. Nag-usap pa sila ng ilang minuto, nilaban ni Kevin at Kate ang mama nila at kahit papaano ay natuwa naman sina Francis at Leia. Naalala nila ang anak nilang si Ivan sa kambal at nanaig sa puso nila ang pagiging magulang. Nagkasundo naman sila na bibigyan nila ng pagkakataon na kilalanin si Elise, kaya tuwang-tuwa naman ang kambal. Naaliw naman ang mag-asawa sa kambal. Umalik na kayo sa kwarto bago pa magising ang mama nyo at masermonan kayo. Sad nga ni Ivan. Napalingon naman silang lahat sa may pinto at nagulat nang makita nga si Ivan na seryosong nakatingin sa kanila. Kanina ka pa ba dyan? Nakikinig ka ba sa amin? Gulat na tanong nga ni Leia. Nilapitan naman ni Ivan si Kate na nakakandong sa dad niya. Kinuha niya ang anak at hinawakan ng dextrose. Huwag niyong pasahin ng mga bata kung hindi niyo naman kayang panindigan. May diin na sabi ni Ivan. Hindi ko sila pinapaasa. Gusto kong makausap ng maayos ang mama nila nang walang sambatan o sigawan. Hindi naman yung problema, di ba? Sad naman ni Francis. Hindi ko masasagot yan dahil hindi ko mapipilit si Elise kung hindi pa niya kayo kayang makausap. Tanging sabi naman ni Ivan bago tumalikod na at naglakad palabas sa kwarto ng dad niya. Hindi naman kumibo ang kambal hanggang sa nakabalik din sila sa kwarto nila. Hindi rin pinagalitan ni Ivan ang mga ito at pinatulog lang. Hindi rin niya binanggit ang nangyari kay Elise dahil baka magalit lang ito. Wala rin namang masamang nangyari sa mga bata. Narinig ni Ivan lahat ng pag-uusap ng kambal at ng mga magulang niya. Hiling niya na sana ay maging daan ang mga anak niya para lumambot ang puso ng mga magulang niya at matanggap ng mga ito ang pamilya na bubuuin niya kasama si Elise. Sigurado akong magugustuhan to ng mga bata. May iting bulong nga ni Elise habang daladala ang isang supot na may dalang ice cream cake. Elise? Ikaw nga, Elise! Hindi ba? Sad nga ni Angela. Napalingon naman si Elise sa tumawag sa pangalan niya. Paglingon niya ay nagulat naman siya nang makita si Angela na palapit sa kanya. Agad namang kinabahan si Elise at mabilis na naglakad. Hoy, teka, huminto ka muna! Wala naman akong gagawing masama sa'yo eh! Sigaw ni Angela. Nang malapit na nga sa may hospital, kung saan may ilang tao sa paligid, huminto nga rin si Elise. Ayaw niyang marating pa nila ang loob ng hospital dahil ayaw makaagaw ng atensyon. Sa loob kung aawayin man siya ni Angela. Kung may problema ka man sa relasyon namin ni Ivan, siya na lang ang kausapin at lapitan mo. Hindi ako mangingialam sa inyo. Kung ikaw ang pipiliin niya at magpakasal man kayo, hindi ako tututol. Mabilis na sabi ni Elise nang makalapit nga si Angela sa kanya. Nagulat naman siya
Nang biglang tumawa si Angela. Anong akala mo sa akin? War freak na fiancé? Well, magiging ganun nga naman talaga, lalo na kapag seryosohan ang engagement namin ni Ivan. Ang swerte mo, dahil hindi ako ganun at wala kaming seryoso na relasyon ni Ivan. Tumatawa na sabi nga ni Angela. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ako nandito para awayin ka. Nandito ako para kausapin ka at hikayatin. Napakasalan mo na si Ivan para mas lalo mapawalang bisang engagement namin. Don't worry about the other consequences. Ako nang bahala doon. Paliwanag ni Angela. Nagtaka naman si Elise at nakatingin lang kay Angela. Friends kami ni Ivan at engaged pero may ibang lalaki na nagpapatibok ng puso ko. Perfect timing ang pagdating mo dahil instead na makipagtanan ako, edi si Ivan na lang magpapakasal sa'yo dahil may mga anak na rin naman kayo. Hindi ba? Nasa inyo ang buong support ako. Dagdag pa nga ni Angela. Hindi naman alam ni Elise kung ano ang sasabihin. Nagpumilit naman si Angela na sumama sa kanya papasok ng hospital hanggang sa narating nila ang kwarto kung nasaan ang anak niya at naabutan din nila si Ivan na naglalaro sa mga bata. Anong ginagawa mo dito, Angela? Hindi ba't sinabi ko na tawagan mo ko kung gusto mo makipagkita? Tanong nga ni Ivan. Pasensya na Ivan, hindi lang kasi ako makapaghintay. Dala ko na ang marriage contract na request mo. Pirmahan niyo na to ni Elise. Nang masikaso ko na. Dapat ka nga magpasalamat dahil lawyer ako. Mabilis kong nagawa ang request mo. Nakangiting tanong nga ni Angela. Teka, anong marriage contract ang sinasabi mo na pipirmahan? Tanong naman ni Elise. Marriage contract nyo. Para official na kayong husband and wife. Don't worry, advance lang to. Pakakasalan pa rin naman ni Ivan sa simbahan ikaw, di ba? Tsaka, kesa naman divorce paper o kaya annulment paper ang pirmahan nating dalawa, di ba? Ano ba, Angela? Sinisira mo ang plano ko. Saway naman ni Ivan. Napatakip naman ang bibig niya gamit ang kamay ni Angela. Sorry, masyado na yata ako madaldal. Ani nga nito. Hindi naman makapaniwala si Elise sa mga narinig niya kaya nilingon niya si Ivan. Nagulat naman siya nang makita itong nakaluhod na sa likuran niya at may hawak na singsing sa kamay nito. Marry me. Seryosong sabi ni Ivan. Kumunot naman ang noo ni Elise dahil hindi ba dapat tanong ang sasabihin ni Ivan. Bakit parang namimilit ito? Napipilitan din ba siya? Hindi. Walang nararamdamang pilit si Elise dahil ilang beses man niyang itanggi. Alam niya sa sarili niya na nitong mga nakaraan araw ay unti-unti nang nakukuha ni Ivan ang loob niya. Bago pa nakapagsalita, si Elise ay isinuot naman ni Ivan ang singsing sa daliri niya na kasyang-kasya. Hindi ba't question and answer dapat ang proposal? Hindi mo man lang ako pinagsalita. Pagangalaman ni Elise. Don't worry. Sa pagkakataong to, hindi kita hayaan na madismaya. Handa akong magpatali sa'yo at lahat ng gusto mo ay susundin ko. Seryoso namang sabi ni Ivan. Kinuha niya ang marriage contract na binigay nga ni Angela at pinirmahan yun. Pagkatapos pumirma ay inabot na nga niya naman kay Elise ang ballpen na hawak niya. Seryoso ako sa mga sinabi ko. Magsimula ulit tayo, Elise. Buuin natin ang pamilya natin, kasamang mga anak natin, at ang mga mahal natin sa buhay. Isusugal ko lahat para sa bagong kabanata. Napapasukin ko. Papayag ka bang maging bahagi ng kabanatang yun? Wala na tong atrasan pa, Elise. Hindi ko sinasabi to para sa kapakanan ng mga anak natin. Sinasabi ko to dahil ito ang tunay kong nararamdaman. Walang nagbago, mahal pa rin kita. At sa mga dumaang araw na hindi kita nakita, mas lalo akong nangulila sa'yo. Sana tanggapin mong nararamdaman ko. Kung may natitira pa kahit kaunti lang na nararamdaman mo sa akin, gagawin kong lahat para palakin yun. Seryosang sabi nga ni Ivan. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Elise. Hindi siya kinakabahan at alam niya ang ibig sabihin ng mabilis na pagtibok ng puso niya dahil minsan na rin niya iyong naramdaman noon. Hindi niya aakalain na mararamdaman niya ulit iyon at sa isang tao pa. Wala nang atrasan pa. Huminga naman ng malalim si Elise bago kinuha ang ballpen sa kamay ni Ivan at pinirmahan din ang marriage contract. Aatras pa ba siya? Ilang beses na niyang sinabi noon
Nakakalimutan na niya si Ivan at ang nangyari sa kanila sa nakaraan dahil akala niya iyon ang paraan para makapagpatuloy siya sa hinaharap pero hindi pala palaging ganoon. Lumingon siya. Isang paglingon lang ang ginawa niya at ang nasimulan nila ni Ivan noon ay pareho nilang gustong ipagpatuloy ngayon sa hinaharap. Agad naman na pumalakpak ang kambal dahil sa nasaksihan nila. Tuwang-tuwa rin ang mama ni Elise, si Manang Celia at si Angela sa nasaksihan nila. Sad pa nga ng Pilyo ang kambal. Mama, Papa, dapat yung marriage contract na yan panindigan niyo po Kundi kapag annulment paper yan, nako'y panggagatong lang po namin yun. Hindi po kami papayag. Nagtawanan na nga lamang sila na nakasaksi sa sinabi ng kambal. Di panggagatong daw ang annulment paper kapag nagkahiwalay pa ang dalawa. Nagpatuloy naman ang pamamalagi ng anak nilang si Kate sa ospital. Naunang na-discharge ang dad ni Ivan na madalas dalawin ng kambal kasama ang asawa nito. Lumipas ang ilang araw at tuluyan na ring gumaling si Kate. Sumapit naman ang 2 taon ng kambal. Nagpasya sila na sa probinsya gaganapin ang handaan kung saan marami ang imbitado na kapitbahay nila noon. Tuwang-tuwa ang mga ito nang malaman ang tungkol sa pagiging mag-asawa ni na Elise at Ivan na malapit na ring ikasal sa simbahan, sabay na pagkanta at sigaw ng mga dumalo sa birthday ng kambal. Nagpalakpakan naman ang lahat at hinipan na rin ng sabay ni na Kevin at Kate ang malaking cake nila. Marami ang bumati sa kambal at nagbigay ng kaunting mensahe. Tuwang-tuwa ang mga ito na mas lalo namang ikinatuwa pareho ni na Elise at Ivan. Masaya sila dahil sa kabila ng mga nangyari, marami pa rin ang nanatiling nakasuporta sa kanila. Hindi pa naman kami late, hindi ba? Napalingon naman sina Elise at Ivan sa nagsalita at nakita si Leia. Naaninag naman ni Elise si Francis na nakikipaglaro sa kambal. Nag-usap na sina Elise at ang mga magulang ni Ivan. Binigyan nila ang isa't isa ng pagkakataon na makilala ang isa't isa. Sakto lang ang pagdating niyo, ma'am. Kumain na kayo. Pili lang kayo sa mga gusto niyong kainin na handa. May ngiti namang sabi ni Ivan. Tanging-tango lang ang ginawa ni Leah at tiningnan si Elise. Nang makuha ni Ivan ang gustong ipahiwatig ng mom niya, ay nagpaalam na muna siya para puntahan ang mga anak nila. Gusto ko sana humingi ng tawad si Elise. Sa mga nagawa at nasabi ko sa'yo, naging mahid ako at mapangmataas. Muntik ko mang makalimutan na galing din pala ako sa baba. Salamat dahil hindi mo pa rin sinukuhan sa Ivan. Lumaban ka. Kaya kayo ngayon ang magkasama ng mga anak niyo. Kontento na kami ng dad niya na makitang maayos ang sitwasyon niya lalo na ng mga apo ko. Puno ng sinseridad na saad nga ni Leia. Ayos lang po. Naintindihan ko na rin po kung bakit kayo masyadong naging stricto kay Ivan. Wala namang perpektong tao sa mundo eh. Nagpapasalamat ako dahil tinanggap niyo ako. Kami ng mga anak ko. Hindi man sigurado ngayon pero sana magkasundo tayo sa hinaharap. Alam kong may pagkakatulad din tayo sa ibang bagay. Lalo na't pareho tayong ina sa mga anak natin. Wala tayong ibang hiling, kundi ang mapabuti ang mga anak natin. May ngiti namang sabi ni Elise. Sumang-ayon naman si Leia at humaba pa ang pag-uusap nila. Sa pagkakataong ito ay unti-unti na silang nagkakaintindihan. Humingi rin ng tawad si Francis kay Elise at natuto silang lahat na magpatawad sa isa't isa. Naging matagumpay naman ang birthday party ng kambal. Marami ang nag-enjoy, natuwa at nabusog sa birthday party ng kambal. Tuwang-tuwa rin ang dalawa dahil unang beses nila itong maranasan at ang mas higit na nakapagpatuwa sa kanila ay ang makasama ng kumpleto ang pamilya nila. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa natuloy rin ang kasal ni na Elise at Ivan. Hindi naging pilit ang kasalan dahil mas nangibabaw ang pagmamahal nila sa isa't isa na nagkaaminan din bago naganap ang pinakagandang selebrasyon sa buong buhay nila. Masayang-masaya ang lahat,
lalo na ang bagong kasal dahil nakahanda na sila sa bagong yugto ng buhay na papasukin nila na magkasama. Sa huli ay nagpatuloy ang buhay ni na Elise at Ivan na dala-dala ang mga karanasan at aral na natutunan nila sa nakaraan nila. Hindi man naging maganda ang simula ng kwento nila, sisiguraduhin naman nila na magtatapos ito ng maganda. Lahat kayang gawin ng isang tao para maipaglaban ang karapatan nila kahit na napaglipasan na ito ng nakaraan. Maaari mong tanggapin ulit ang taong minsan nang tumalikod sa iyo. Maaari kang magbigay ng huling pagkakataon sa taong iyon pero kapag maraming pagkakataon na ang naibigay mo, pang-aabuso na yon. Kahit na ganon, may kanya-kanya pa rin tayong prinsipyo sa buhay. Palagi lang nating tandaan na anuman ang desisyon na piliin natin, palagi itong may kaakibat na kapalit. Magandang resulta man o pangit na resulta, nakadepende iyon sa desisyon na pinili natin. Ang mahalaga ay mapanindigan natin ang desisyon na pinili natin. Muli, ako si Elise at hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Pasita Eliazar, Evangeline Zamora, Emma Gura, Elvi Candontol, Josephine Peñasales of Quezon Province, Jelly Tampos, Mercy Villantes, Emily Borac, Flordet, Naitan Canada, Stephanie Arroyo, Jean De Best of UK, Helen Murillo, Alice Panoy of Solsogon, Santa Margarita, Samar, Daisy Blasa, Corazon Correa of Nueva Ecija, Romana Gorospe, Juliet Panlilio, Estelita Mahia, Marisa de los Reyes Arroyo, Brigida Remolacio, Andrea Taga of USA, Senen Orzame, Roan of Saipan, Andrea Taga, Imelda Fortes of Calamba City, Mira Acob, Rosemary Vasquez, Teresita Schmid, Teresita Tumaliwan of Hong Kong, Merly Lin, Geraldine De Jesus, Rebecca Tezuka of Japan, Fe Navares, Annie Hoson of Japan, Theodora Gamit of Hong Kong, Jelly Tampos, Nori, J. Len Baro-Baro of Hong Kong, Amy Cruz of Toronto, Lucia Baldo, Batang Ibunan, Maria Elena Barosa, Elena Sapurco, Daisy Blasa, Presbyteros Rose, Ostonalito, Eddie Demata of Bukidnon, Hads Mama Dani, Aider Hernando, Evangeline Bautista, Jennifer Ojas, Melinda Rontale, Calibo Aklan, Dante San Juan of General Santos City, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Ann Mariano, Marilu Gulmatico, Merly Limon, Merlela Zaraga, Erlinda Eje of Laguna, Josephine Peñasales, Nanita De Juan, Josephine, Ana Flor Saico, Andrea Taga, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Susan, Romana Gorospe, Mercy Villantes, Filma Saceres, Marisa de los Reyes, Fatma Mansul, Jean De Bes, Lisa, Emily Borac, Salvacion Peñaflor of Ligao City, Albay, Jaylen, Jelly Tampos, Nancy Costanilla, Helen Murillo, Rosemary Vasquez, Sunshine Sotalbo, Elila Dera, Marcia Apin of San Pablo, Laguna, Eli Evangelista Anderson, Lindy of Macau, Marlita Sampani of San Agustin, Isabela, Eli Evangelista Anderson, Jessica Vargas, Maricel Sinangote, Merly Beltran,
Lorna Fernandez, Elvi Candontol, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Evangeline Zamora, Nori, Eddie Codilan of Winnipeg, Canada, Juliet Panlilio, Ellen Cervantes of Malolos City, Bulacan, Lloyda Gabas, Liliano Bebe, Teresita, Batang Ibunan, Aida Cagente, Felo Kuntapay, Naitan, Canada, Helen Doctolero of La Union, Agoo, Yoli Medel Pancho, Rose Castro, Marilu Gulmatico, Rebecca Tezuka, Annie Hosan of Japan, Nanay Anita of Hong Kong, Emeline Lafuente, Princess Rocker, Andrea Taga, Teodora Gamit, Senen Orzame, Carmencita Falcon, Pasita Eliazar, Imelda Forteza, Anastasia Gonzalez, Marcelina Rosales, Augusto Sarafanan, Flor Floser, Ara Adhani, Elila Dera, Ann Mariano, Lucia Baldo, Mercy Villantes, Mirna Bugarin, Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Bailin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Ellie Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D.
Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Naik, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Laquinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean DeBes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edrelina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Anita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean DeBes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilla,
Julieta Hermosura, Elvie Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Cristina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marly Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV,